Kadalasan sa edad na 40 years old, nagre-retire na ang mga atleta sa larangan ng iba't ibang uri ng physical na sports at kung minsan pa nga ay mas napapaaga ang kanilang retirement dahil sa iba't ibang dahilan, partikular na dito ang paghina ng kanilang katawan. Kaya naman pagdating sa mga physical ang sports ay talaga namang ina-advise ng mga eksperto na magretiro na ang mga ito pagdating nila sa ganitong edad dahil delikado na ito para sa kanilang kalusugan, lalong-lalo na sa mga atleta ng combat sports. Dahil maraming pagbabago ang nagaganap sa katawan ng isang tao kapag ikaw ay tumungtong na sa edad na ito. Ngunit sa video natin ngayon mga kaibigan, ating masasaksihan ang ginawang pang Guinness World Book of Record ng ating pambansang kamao na maging pinakamatandang welterweight champion sa kasaysayan ng boxing, bukod pa sa pagiging 8 Division World Champion. At ating nga alamin ang mga scientificong pagpapaliwanag sa mga pagbabagong magaganap sa ating katawan kapag tayo umabot na sa edad na 40 at paanong hindi naging hadlang ang edad na ito upang maging isang pinakamatandang welterweight champion sa kasaysayan ng boxing ang ating pambansang kamao at kanyang bugbugin ng mas batang world champion at nasa prime niyang kalaban at magpatuloy na palawigin ang kanyang boxing legacy. 20 to 35 years old ang range ng pinaka-prime na edad ng isang atleta. Ngunit ito ay dumidepende pa rin sa pisikal na pag-aalaga ng isang tao. Ito ang pinakamalakas na stage ng kanilang pangangatawan. Ngunit ang pagiging prime ng isang boksingero ay may iba't ibang prime attributes at ito ang ilan sa mga pinakamahalagang attributes. Una, speed prime, kung saan ito ang kauna-unahang mapapansin natin kapag maedad na ang isang boksingero. Sila ay bumabagal, ngunit sa ating pambansang kamao ay hindi mo ito mahahalata. Gaya na lang ng ipinakita niya sa huli niyang laban kay Turman. Pangalawa ay ang chin prime. Bumababa ang kapasidad ng isang boksingero na tumanggap ng malalakas na suntok kapag siya ay umiidad na dahil nanipis ang ating nerve cells. Pero bakit nga ba may mga boksingerong kayang tumanggap ng matinding bugbog o sa madaling salita, makunat ang pagmumuka at meron din namang mahina ang chin o kung tawagin nila ay glass chin? Para maintindihan nyo ito mga kaibigan, kailangan nyo munang alamin ang biochemistry ng head trauma. Nakapaloob sa ating nerve cell ang potassium. Ang trabaho ng potassium sa ating utak ay isaayos ang komunikasyon ng ating cells sa ating kalamnan. Sodium at calcium naman ang nasa labas ng ating brain cells. Sodium ang nagbabalanse ng fluid sa ating utak at calcium naman ang nagsesend at nagre-receive ng nerve signal sa ating utak at sa iba't ibang parte ng ating katawan para gumalaw. Ngayon, dahil sa suntok ay nagkakaroon ng pag-alog sa ating utak. Naaapektuhan tuloy ang ating membrane. Ang calcium na wala naman dapat sa nerve cell ay napupunta dito dahil sa pag-alog ng ating utak dulot ng suntok na nagiging dahilan ng pamamaga at damage sa ating nerve cells. Para mas maintindihan nyo mga kaibigan, ito ang halimbawa. Kunwari, nagkaroon ng bagyo sa inyong bahay. Ang bagyo ay yung suntok. Ngayon, yung bagyong yon ay sinira ang inyong mga dingding at bubong. O ang suntok na yon ay sinira ang inyong nerve cell. O ang dingding at bubong sa ating halimbawa. Ngayon, kapag nabutas na ito, syempre mapapasukan na ito ng tubig. Which is, ito yung calcium na hindi dapat mapunta sa ating nerve cells. At ang paraan lamang para malis ay i-pump out. At ito ang ginagawang trabaho ng ating nerve cells. Ngayon kung dumating na sa punto na mapuno na ng tubig o calcium ang ating nerve cells, dito na pansamantalang nasya-shutdown ng ating utak. Kaya nagkakaroon ng knockdown sa boxing. Ngayon mga kaibigan, ito ang pinakadahilan ng pagkakaiba-iba ng chin ng mga boksingero. Ang pagkakaroon ng makapal na nerve cells. Dahil kahit anumang lakas ng bagyo o suntok ay hindi nito magagawang sirain ng dingding o ang ating nerve cells kung ito ay makapal. At kung ito naman ay manipis, ay kahit hindi ganoon kalakas ang suntok ng kalaban ay malakas ang tsansa mo na manakaut ka sa kalaban mo. Kaya bago ka sumabak sa boxing, tanungin mo muna ang sarili mo, teka, makapal ba ang nerve cell ko? Ang sumunod na prime attributes ay ang stamina prime. Ang stamina ay ang kakayanan ng isang individual na gumawa ng isang physical na aktibidad sa long period of time o sa madaling salita ay ang kakayanang hindi mapagod agad sa kahit na anong physical ang aktibidad. Kung matatandaan niya natin mga kaibigan, binild ng ating pambansang kamao
ang kanyang stamina sa pamamagitan ng matinding training at pagpaparusa sa kanyang sarili. Sinabi nga niya isang beses noong interview niya na bago ang laban niya kay Barrera ay nakikipag-sparring siya ng 36 rounds a day. Kaya naman nung mismong laban niya ay talaga namang makikita natin parang kalabaw na hindi napapagod ang ating pambansang kamao. Same speed, same power hanggang sa matapos ang laban. I punish myself during training. Like, if my fight is 12 rounds, ask my coaches, I did every day like 28, 30 rounds or 33 rounds. Sometimes 30, before when I was young, 36 rounds every day. And fighting for 12 rounds. So, the Barrera fight, the Barrera won. Look at, I threw a lot of punches from first round to 11th round. I didn't feel tired. The same speed, the same combination, the same throwing punches, more punches throwing at the later round. Ang sunod na prime attributes ay ang body stall o body injury prime. Kapag umidad na ang isang boksingero, tumatagal na ang healing process nito. Di gaya ng ilang mga batang boksingero na ilang linggo o buwan ay recover na agad sa mga pinsala sa katawan. Pero ito ay dumidepende pa rin sa tindi ng bugbog na sinapit. Ito ay dahil pag umidad na ang isang tao, bumabagal na ang skin elasticity nito. By the way, ang skin elasticity ay ang kakayanan ng balat na ibalik sa dati ang normal na balat matapos itong mabanat, masugatan o ma-injured. Ang sunod na prime attributes na aking babanggitin mga kaibigan ay ang power attributes. Humihina ang suntok ng mga boksingero kapag sila ay umidad na dahil sa muscular breakdown dahil sa kondisyong kung tawagin ay sarcopenia na nagiging dahilan ng paghina ng mga muscle at pagbagsak ng lakas at stamina ng isang boksingero. Ang sarcopenia ay dulot ng pag-edad ng isang tao. Nagkakaroon ng sudden loss sa muscle at kadalasan involuntary na pagbaba ng timbang. Anyway, lahat tayo mga kaibigan pag-edad natin ay dadaan talaga sa sarcopenia. Ang paraan lamang para pabagalin ng proseso ay ang proper diet at proper exercise. Ang sunod na attributes ay ang mobility prime. Sa prime attributes na to mga kaibigan, nakapaloob ang footwork at head movement ng isang boksingero. Mobility refers to the ability of someone na gumalaw freely without stressing their body. So, essentially mobility is kung paano ang mga joints gumalaw at mag-rotate. So kung meron kang proper mobility, ibig sabihin mababa ang chance mo na magkaroon ng injuries. Nagde-decline lang ito kapag umidad na ang isang tao dahil sa physical, psychological at environmental na dahilan. Halimbawa, kapag humina ng ating katawan ay nababawasan na rin ang ating mga aktibidad. Pero sa tingin ko naman sa ating pambansang kamao, sa galing niya mag-alaga ng kanyang katawan ay hindi pa rin nagde-decline ng kanyang prime sa mobility. Halatang halata naman sa footwork at bilis niya. Ang panghuli kong babanggitin ay ang experience na hindi natin mabibilang sa prime attributes dahil wala namang prime sa ganitong usapin. Walang sinabi ang lahat ng prime attributes na ito dito sa experience mga kaibigan. Ang experience ay nagle-level up kada may laban. Sabi nga nila, ito ang pinakamagaling na teacher sa buong mundo. Kaya naman, having a lot of fight experience is a huge asset sa isang boksingero. Naku, ayun o, si Aling Dionisio. Animoy may hinihigop na salitang Latin na kung ano. Ayun o, ihip dito, ihip doon, flip-top dito, flip-top doon. Iminumustra pang maigi ang dalawang daliri na para bang pakong bakya na may tutuhugin. Napakadami pang borloloy at palamuti sa katawan na para bang may mga kapangyarihan na brilyante ng tubig, apoy, hangin at animoy reyna ng Encantadia. Anyway, sa video natin ngayon mga kaibigan, ating babalikan ang laban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kontra sa pambansang libag ng Amerika na si Timoteo Banel Bradley na isa sa naging pinaka-kontrobersyal na laban sa kasaysayan ng boxing at kung papaano kiniskes at kinonyatan ng kamao ang makinis at makintab na bunbunan nito. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, share, comment at higit sa lahat subscribe. Pakipompyang mo na rin ang kampana dyan sa tabi para updated ka sa mga susunod pa natin mga video. Taong 2012 nang maganap ang unang laban at isa sa naging pinaka-kontrobersyal na laban sa kasaysayan ng boxing kung saan nadaya ang ating pambansang kamao kontra sa Banel ng Amerika na si Timoteo Bradley kung saan tinalo by a split decision ang ating pambansang kamao na talaga namang nagpa-high blood sa maraming fans ng boxing. Nagpatawag pa ng 5 referee ang World Boxing Organization
para i-preview ang nasabing laban at sa kabutihang palad ay talo talaga ang pambansang libag ng Amerika. Kaya naman para matuldukan ng mga agam-agam ay pumayag na si Timoteo na bigyan ng rematch ang ating pambansang kamao dahil nasasaktan na daw siya sa mga batikos na siya daw ay isang peking kampyon at binayaran lamang ang mga hurado. Ngunit bago ang kanilang rematch ay ipinamalas ni Bradley ang pagiging pasmado ng kanyang bunganga. Hindi daw mananalo si Pacquiao sa kanya kung hindi daw siya mananakaut nito, na sinigot naman ang ating pambansang kamao nang tignan natin. Manny, the only way you're gonna beat me, Manny, you gotta knock me out. That's the only way you're gonna beat me, Manny. If you don't knock me out, Manny, you're not gonna win. I'm telling you that right now. You're not gonna win. We'll see. We'll see. Alright. Samahan mo pa ng matinding orasyon ni Aling Dionisia. And his mother is putting the hex on Sa it. kanilang weigh-in ay talaga namang mabubwisit ka sa kaangasan at kayabangan nitong si Bradley. Idagdag mo pa ang kanyang nakakabwisit na postura ng pagmumuka na talaga namang ibinibilog pang maigi ang kanyang uso. At mahiya mo naman bunot na pangkiskis ang ulo. Hindi ko naman sa nila lahat ng mga kalbo ay masamang tao at mayabang mga kaibigan. Pasintabi lang po sa mga viewers nating kalbo dyan. Ang akin lang ay iba kasi ang pagkakalbo nitong si Bradley mga kaibigan. Para kasing ang sarap kuskusan ng paa. Alam nyo yung mga mahilig dyan sa kulambo. Pero anyway, may advantage naman ang pagiging kalbo eh. Makakamenos ka sa shampoo. Yun nga lang, lalakas ka sa sabon kasi yung hilamos mo hanggang bunbunan. Ako naman tayo sa naging laban ni Manny at Bradley. Nabawi ni Manny ang kanyang titulo sa kanilang rematch. At ang King Kong na si Bradley ayaw pumayag na natalo. Kaya naman humihingi siya ng buwena kay Manny Pacquiao. Kumbaga pati pato na. Dito na naganap ang talaga namang kahindik-hindik na pagkonyat sa makinis na bunbunan ni Timoteo Banel Bradley. At dito na rin papuputiin sa suntok ni Pacquiao itong si Bradley. Round 1. Umatikabo na kaagad ang labanan. Gorilla laban sa leon ng Pilipinas. Matindi rin itong si Timoteo mga kaibigan dahil nasasabihan niya ang mga pektos ng ating pambansang kamao. Round 7. Dito na naghiyawa ng mga madlang people. Sa kauna-unahang pagkakataon sa laban nila ni Bradley, bumagsak siya na animoy muntik ng mahulog sa kanal. Nagyayabang pa si Bradley na hindi daw siya na-knockdown dahil nadulas lang daw siya. Round 9. Isang pangyayaring nagpagimbal sa ibabaw ng lona. Tinamaan ng solid na kaliwa si Timoteo Libag Bradley at sa sobrang lakas ay bumalentong pa ito at nakuha pang magnelpi. Napakaganda ng kuha sa kanya mga kaibigan, saktong-sakto. Salute sa photographer nito. Nagmukha siyang unggoy na umeedyas pabaliktad sa puno ng saging. Dito na rin nagsimulang tumubo sa magkabilang pisngi ni Bradley ang kulane at ito ay nagsisimula ng bumukol. Natapos ang laban nang hindi man lang nakaganti si Bradley sa kanyang pagkakanakaw. At nang ina-announce na ang panalo, ang maangas at mayabang na mukha ni Bradley nung kanilang weigh-in ay nagmistulang puyat na unggoy na may trangkaso. Matanda, uugod-ugod, pagre-retire ng maaga, ipapako sa krus, ilalampaso, gagawing basahan sa sahig, amoy tinapa, T-Rex arms, maliit, animal, gagawing hulmahan ng sagwan, ipapakain sa buwaya, katakot-takot na mura dito, mura doon. Ilan lang yan sa mga insultong talaga namang gasgas na sa ating pandinig. Kontra sa ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, na sinambit ng mga hambog, walang respeto at walang kagalang-galang niya mga naging kalaban. Ngunit dahil nga sa mabait at respetong tao si Boss Manny sa labas ng ring mga kaibigan, ay puros ngiti at pagpapaliwanag na lamang ang sinasabi nito na kesyo ginagawa lang daw ng kanyang mga kalaban ang mga pantatrash talk na ito upang ipromote lamang ang kanilang magiging laban, upang ito daw ay maging kapanapanabik at tangkilikin ng mga manonood para mas lalong kumita ang kanilang laban dahil alam naman daw natin na ang boxing ay pera-pera at isang negosyo din lang naman lamang. Sa dami nga po ng mga bastos at mayayabang na halimaw na pinuksa ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan, ay tila sawa na ang mga Pilipinong makarinig ng mga insulto. Kaya naman bilang ganti ay sabay-sabay na sigawan na lamang ng ang kanilang iginaganti sa mismong mga laban. Isa nga po sa nasampulan ng humahagupit na karma de alimpungatan ay ang former 2 Division World Champion na pambato pa ng mga Amerikano na walang iba kundi si Jesse Vargas na tirador ng half-cook na kamyas at sibuyas na binuro ng 1 taon sa gamit na medyas ng magsasaka.
Hindi biro at talaga namang pang world class din ang galing ng boksingerong ito mga kaibigan. Dahil talaga namang may mga pangalan at kapangyarihan din naman talaga ang mga pinuksa nito sa pakikipagpatayan sa ibabaw ng lona. At ang matindi pa nga dito ay bata pa lamang daw itong kontrabida nating ito mga kaibigan. Ay nakikipag-sparring na nga daw po ito sa mga tiktek, albularyo, ermitanyo, tiyanak, syokoy, barangay tanod, barker namang babarang at tulak namang kukulam. Kaya talaga namang naging makapangyarihan at naging kampiyon agad sa dalawang magkaibang dibisyon itong tinaguriang kanyon ng mga Amerikano. Dahil daw sa bigat ng mga kamao nito na kapag tinamaan ka daw ay para ka na rin daw hinampas ng isang buong Honda Click version square root of X-Y na may U-box na singlaki ng batyang may vulcanize. Tulad din ng mga naunang tanga, ay hindi rin naging maganda ang mga patutsada ng nguya-nguyaan nitong animal na ito mga kaibigan dahil hindi nito binigyang importansya ang pagiging legend at 8th Division World Champion ng ating nag-iisang pambansang kamao Manny Pacquiao. At bago ang kanilang laban ay talaga namang kung ano-anong mga kayabangan at kahayupan ang mga pinagsasasambit nitong damukos na ito mga kaibigan. Lalong-lalo na ang trainer nito na di umano ay anak sa labas ni Bob Marley sa manananggal na may diabetes na tagagawa ng up and down na kalandi uling. Binalaan ito si Boss Manny na ito na daw ang magiging huling laban niya at ang magiging pinakamapait na pagkatalo sa kanyang buong buhay na mararanasan niya. Sisiguraduhin daw nilang mata at itlog lamang ang walang latay sa kanilang massacre na isasagawa kay Boss Manny. Mag-ready na din daw si Boss Manny ng salompas, picasin oil, katenko, dolpinal, iskelan, planax at pawis ng may trangkasong baboy na may halong libag at bulbul ng tikbalang. Dagdag pa ni Vargas mga kaibigan ay masyadong mahaba at matangkad daw siya kumpara kay Boss Manny kaya talaga namang napaka-imposibleng manalo daw ni Pacquiao sa kanya. Kahit nga daw tag-isang paa at kamay lang daw ang gamitin niya dito ay siguradong mahihirapan pa din daw si Pacquiao sa kanya. Kakalampagin daw niya ang bodega at panga ni Pacquiao gamit ang kanyang matutulis at nakamamatay na mga birada. Kaya naman umatras na nga lamang daw po ito sa laban habang maaga pa at ipasa na nga lamang daw nito ang corona sa kanya at magpahinga na lamang ito ng inam kasama ang kanyang pamilya nang sa gayon ay ibaling na ng mga tao ang atensyon sa kanya at maging tanyag din siya gaya nito sa larangan ng pakikipagbuntalan at pakikipagbatayan. Ngunit sa kabila nga po ng mga kaanima-animalang pinamalas ng maangas na boksingerong ito mga kaibigan, ay expected na rin naman talaga ng mga tao na isang matamis ng ngiti lang din naman ang isasagot ng nag-iisa nating pambansang kamao, Manny Pacquiao dito, na mahiya mong ngiti ng isang mambabarang na may masamang balak at bibiktimahin. At as usual, sinabi nito na ang kanyang kamao na nga lamang po ang siya magpapakilala, makikipag-usap sa pinakabrutal, barubal at walang hiyang pamamaraan sa tampalasang kalaban. May kartadang 27 panalo, 10 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at isang talo lamang ang tinaguri ang kanyon ng mga Amerikano mga kaibigan. Samantalang ang ating pambansang kamao naman ay may 58 panalo, 38 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 2 draw at 6 na talo lamang. Pagdating naman sa edad ay isang dekada ang tanda ni Boss Manny kay Jesse Vargas mga kaibigan. Si Vargas 27 pa lamang, samantalang si Pacquiao naman ay 57 anyos na. Kaya naman lamang na lamang si Vargas sa aspetong ito. Pagdating naman sa tangkad ay lamang pa rin ng 5 pulgada ang tinaguri ang kanyon ng mga Amerikano. Si Boss Manny ay 5'5 lamang, samantalang si Vargas naman ay 5'10 naman. Ginanap ang kanilang laban sa Las Vegas, Nevada, USA noong ika-16 ng Nobyembre taong 2016 at as usual, sold out ang lahat ng mga tiket. Meron pa ngang nagpatayan sa labas ng Araneta Coliseum dahil nagkaubusan na nga daw ng tiket at gustong gusto talagang makapanood ng iba. Kaya yung iba gumamit na ng dahas ng hold up na ng tiket. Iba talaga pag si Boss Manny ang lalaban mga kaibigan. Ang lakas ng karisma, grabe. Napakadaming tao. Parang last concert ni Bob Marley Grabe, napakadaming pailaw din. Ang lakas pa daw ng aircon Magkano kaya kuryente niya? Unang round, nagkakapaan pa lang ang dalawang halimaw mga kaibigan. Nagsusukatan ng kanya-kanya mga kapangyarihan. Makikita rin ang lapad ng ating pambansang kamao. Grabe, malahipupotamus.
Round 2, grabe ang bilis pa din ni Boss Manny mga kaibigan. Parang hindi 57, parang 17 anyos lang na nakarobus na may halong Robitussin, Lagundi Plemex at Extra Diyos ng umaga, tanghalian, hapunan ng dating Samantala, bago matapos ang huling segundo, ay kahindik-hindik na suntok ang tumama kay Vargas na mahiya mo hinampas ng didosing poste na may mga pakong bakya. Tinamaan ito ng isang left straight counter punch ang uyang-uyaan dahilan upang ito'y bumagsak at bilangan ng third man in the ring. You're no Muhammad Ali. Don't put your hands on the ropes. Come on, you Muslim. Live up to your name. You can go for this freaking man. Come on. Throw a punch. Round 3, tila nakadama na ng takot ang tinaguriang kanyon ng mga Amerikano mga kaibigan. Ingat na itong bumato ng mga suntok. Samantala, mapagkakamalang si Vargas ang 57 at si Pacquiao naman ang 27. Dahil sa bilis nga po ni Boss Manny, makikita rin na parang nagcha-cha-cha si Pacquiao dahil sa tindi ng mga footwork nito. Parang si Bugs Bunny Come on. Straighten your punches out. The roundabout way is no good. Punch straight. It's gonna lose. Round 4, walang yamo head movement ni Pacquiao. Mahiya mo kobrang palong-palo napakatineng. Samantalang si Vargas naman ay tamang abang lang ng counter na mahiya mo hold upper si Ermita na may schedule pa ang pang-hold up. Balance right now, Jack. Kosovan has the power, but does he have the technique? He's a good-looking lad. He's a good-looking lad. Jack, get this guy some good management. Look at this. Look at this. Look at this. See? Boxer against the fighter. Round 5, sumasabay na si Vargas. Mukhang nagiinit na mga kaibigan. Na kumbaga sa langit-ngit ng papagi, umuuga na ng inam ang mga paku-pakuan dahil sa mga banayan at dahan-dahan ng mga salpukan. That's it, you got the power. Come on. Come on. Give him your power. Give him your power. You have the power. No boxing, fighting. Round 6, bago-bago pa lamang pinagpapawisan si Boss Manny mga kaibigan. Na ang ibig sabihin ay mag-uumpisa pa lamang ang tunay na laban. Samantala, grabe talaga kung bumuka ka itong si Vargas. Parang pala kang magpapa-crossbreed lang sa tambay ng biglara na bayaw kayo. This is frustrating indeed. Frustrating. The best man is not going to win this fight.
Round 7, pasundot-sundot lamang si Boss Manny na mahiya mo nagsasawsaw-suka lang sa patiseo. Samantala, bahagyang nakikipagsabayan na itong si Vargas na tila may halong takot dahil hindi ito makatagal ng sabayan kay Boss Manny. He's taking too many punches for the good punches he's getting out. He needs a better trainer. He needs to switch trainers. He's strong, he's got a heart. He's got a heart. Come on. What, Mom? What'd you say, Mom? Round 8, ang tagal ng tagapukpok ng kampana, grabe. Umihi pa daw eh. Alay na si Boss Payless eh oh. Anyway, nagiinit na ang dalawang boksingero mga kaibigan at nagkakasabayan na ito. Samantala, sa round din na ito ay tatagas na ang dugo sa nguya-nguyaan ni Jesse Vargas. Bigyan ng napkin at agwa aksyonada yan. Round 9, tinutubuan na ng goiter na may kakambal na kulanes sa ilalim ng mata si Vargas. Napapaisip na din ito kung talaga bang 57 na si Boss Manny. Napakabilis daw eh. Gusto pa atang ipabuklat ang birth certificate ni Boss Manny sa munisipyo ng Sarangani eh. Nakonyatan tuloy siya ng coach niya at sinabing, tanga, wala nang birth certificate ngayon, PSA na. Oh, bullshit. Come on, Huckle Salami's ready for you. You gotta land the punch, baby. See, we got a classic boxer against a guy that can throw from any angle. All he gotta do is hit that one good punch and he's got it. Round 10, grabe talaga si Boss Manny. Parang hindi 57 eh oh. Hindi man lang hinihingal. Napakadaming gasolina. Parang kaya hanggang round 100 eh oh. Samantala, parang nawawalan na ng pag-asa si Vargas mga kaibigan. Dahil hindi ito masyadong makatama kay Boss Manny. Bigyan ng magic bench yan. He looks good. Boy, he looks much better than before. Good boxing. He's boxing now. That's good. Round 11, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Vargas mga kaibigan. Tining na tining pa rin ito, maski na iisang round pa lamang ang naipapanalo niya. Samantala, nagtatawa na naman ang mga komentator dahil di umano ay panalo na daw si Vargas kung ang laban ay padamihan ng suntok sa hangin. Bago matapos ang huling minuto ng laban, ay muling bumagsak na naman si Vargas matapos itong tamaan ang right hook ni Manny. Ngunit ayon kay Payless, ay nadulas nga lamang daw po ito si Vargas sa balat ng kamatis. Are you freaking Cecil B. DeMille or what? Come on! Get him! You're tougher than he is! You're meaner! You're bigger! You're badder! Final round, fresh na fresh pa rin si Boss Manny mga kaibigan. Ano kayang skincare niya? Siguro alagang Vicky Belo, Dr. Tan, Dr. Ong, Dr. Kalayan at 10 albularyo siguro yan. Parang hindi napapagod eh oh. Anyway, sa round din na ito ay dito na ipapamukha ni Manny sa kanyang kalaban ang kasabihang walang maliit na nakakapuwing. Dito na rin ipapalamon ni Boss Manny ang lahat ng pangtatrash talk ng kampo ni Jesse The Canyon Vargas.